Tuwina, tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay December 24 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susanya daw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pangulong Marcos pinakikilos na team para i-review ang 2026 budget. Todo balita. 24 na mga OFW nakahanay sa Bitayan ayon sa DMW. Todo balita. Sa balitang lokal, Local School Board ng Bayambang muling namahagi ng kagamitang pang-edukasyon sa mga paaralan. Todo balita. Balita mula sa Capitolio River Rehabilitation and Flood Mitigation Project, sisimulan na ang paglilinis. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Olympic Sports isasama sa UAAP NCAA events. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-review sa mga pagkakaiba sa National Expenditure Program o NEP at 2026 General Appropriations Bill na inaprobahan sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, habang maaga ay pinakilos na ng Pangulo ang kanyang team para agarang maribisa ang lahat ng mahalaga at katumpas na provisions na napagkasundaan sa bicameral. Ito ay para matunton ang pagkakaiba mula sa orihinal na sinumite sa National Expenditure Program para masiguro na ang pera ng taxpayers ay magagamit ng tama. Dahil dito ayon kay Gomez, kaya ang Pangulo ay magdiriwang ng Pasko habang nagtatrabaho. Matatandaan na inanunsyo ng Kamara at Senado na posibleng maratipikahan ang 2026 budget bill sa December 29 kung saan 2 araw lang ang ibinigay kay Marcos para reviewin bago mag-expire ang kasalukuyang budget sa January 1, 2026. Nasa 24 na OFWs ang kasalukuyan pang nakahanay sa Bitayan sa ibayong dagat bunsod ng kinakaharap na iba't ibang kaso.
Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang naturang bilang ay kasama sa nasa 3,000 na mga OFWs na nahaharap sa mga kasong legal sa mga bansang kanilang kinaroroonan. Tinayak naman ni Kakdak na ang mga nasabing OFW ay patuloy na tinutulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng DMW o Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Malaki na anya ang ibinaba ng bilang ng mga OFW na nakahanay sa bitayan kumpara sa mga nakalipas na taon na umabot sa 40 hanggang 70 kaso. Naging 49 na lamang ito nung nakaraang taon hanggang umabot sa 24 na lang ngayong taon. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang mensahe sa sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong 2025. Bahagi ng kanyang pahayag na ang kanyang pagpapaabot ng taos-pusong pagbati ng maligayang Pasko sa buong sambayanang Pilipino habang taimtim at masaya namang ipinagdiriwang ang Kapaskuhan ngayong taon. Pahayag ng Pangulo, muli dumating na ang panahon na nabubuhay ang mga lansangan sa mga awiting pamasko, kumikislap ng mga ilaw, Noche Buena at ang katuwaan sa pag-iisip at pagpapalitan ng mga regalo sa mga mahal nating buhay. Dagdag pa ng Pangulo, pinapaalala ng okasyong ito ang init ng pamilya, ang halakhakang pinagsasaluhan kasama ang mga kaibigan at mga biyayang binibigay sa kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Samantala, 3 miyembro ng majority at 2 mula naman sa minority ang pumasok sa top 5 ng most favorable senators sa pahayag 2025 end of year survey ng Publicus Asia. Nanguna sa listahan sina Senator Bam Aquino na may 54% net favorable rating, habang nakakuha naman sina Senator Francis Pangilinan at Senator Risa Ontiveros ng 47 at 46% ayon sa pagkakasunod. Pasok sa top 5 sina Minority Senators Bongo, Rodante Marcoleta at nilahukan ang survey ng 1,500 na rehistradong botanteng Pilipino at isinagawa mula December 7 hanggang 10 ngayong taon. Nananawagan naman ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas na magtakda ng firecracker zones para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa holiday season. Lalo't marami na ang gumagamit ng mapaputok ngayong Pasko at inaasahang dadami pa ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Nartates, ang panawagang ito ay kasunod ng joint inspection na isinagawa ng PNP at ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa Bukawi, Bulacan, na kilala bilang fireworks capital ng bansa noong December 22 dahil sa inaasahang pagdami ng mga insidenteng may kaugnayan sa pinsala at sunog na dulot ng mga paputok. Sinabi ni Nartates na mahigpit na ipinapatupad ng Philippine National Police ang pamantayan sa kaligtasan na itinakda ng Firearms and Explosives Office, kung saan kinakailangang may valid permit ang lahat ng tindahan ng paputok na may tamang imbakan at malinaw na nakalabel ang mga produkto. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ngayong araw, December 24, sisimulan na ang paglilinis sa mga bungad ng mga ilog patungong dagat. Ito ay bahagi ng River Rehabilitation and Flood Mitigation Project ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan. Unang isasagawa ang operasyon ngayong araw sa Limahong Channel sa bayan ng Lingayen. Dahil sa matagal nang naipong makakapal na lupa at buhangin, kritikal na unahin ang mga bunganga ng ilog na kasalukuyang barado at may mataas na antas ng siltation. Ang pagbabara sa mga bahaging ito ang pangunahing sanhi ng mabagal na pagdaloy ng tubig
na nagdudulot ng pagbaha sa mga karatig lugar. Pansamantalang mananatili sa dagat ang barkong gagamitin sa nasabing proyekto upang magsagawa ng paglilinis at pagtatanggal ng mga naipong makapal na lupa at buhangin sa bungad ng mga ilog. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau at Department of Public Works and Highways o DPWH, natugunan at napagpasyahang pasado ang lahat ng kinakailangang technical at financial qualifications matapos ang masusing pagsusuri ng Technical Working Group ng Interagency Committee ng Pamahalaang Palalawigan. Ang River Rehabilitation and Flood Mitigation Project ang itinuturing na pangmatagalang solusyon ng lalawigan laban sa sunod-sunod na pagbaha sa Pangasinan, isang suliraning patuloy na nagbabanta sa buhay at sumisira sa kabuhayan ng maraming Pangasinense. Muling nagpamahagi ng iba't ibang kagamitang pang-edukasyon ang Local School Board ng Bayan ng Bayambang sa mga benepisyaryong paaralan sa bayan sa ilalim ng direktiba ni Mayor Nina Jose Quiambao at pangangasiwa ng Local School Board Executive Director Rolando Gloria. Ipinahagi ang mga sumusunod na kagamitan. Kabilang dito mga laptop na nagkakahalaga ng 138,295 pesos. Mga printer na umaabot sa 684,207. Ito ay kinabibilangan ng 60 na printers para sa DepEd Bayambang 1 at Bayambang 2, 5 printers para sa Don Chofilo Matabang Memorial School. Mga coupon band na nagkakahalaga ng 286,826 at mga television set na may kabuang halaga na 109,175 pesos. Ang mga kagamitang ito ay makatutulong sa pagpapahusay sa kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral, gayon din sa pagpapagaan ng gawain ng mga guro at kawani ng paaralan. Dahil mahaba ang bakasyon o holiday, naglabas naman ng holiday advisory ang Central Pangasinan Electric Cooperative. Base sa kanilang inilabas na holiday schedule, bukas o mananatiling bukas ngayong araw, December 24, lahat ng collection offices. Samantalang sarado ang mga ito sa December 25 at saka sa December 31 kasama na ang January 1, 2026. Samantala bukas ang kanilang mga collection offices ng December 26, 29 at 30 at normal na ang operasyon pagdating naman ng January 2 taong 2026. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Pinahalagahan ng Philippine Sports Commission ang mga sports sa kolehiyo, partikular ang mga natatago na mga talento sa pagtutulak sa landas patungo sa mga susunod na magiging Olympian. Nakipagpulong ang Philippine Sports Commission sa University Athletic Association of the Philippines o kaya UAAP, ganun din sa National Collegiate Athletic Association o NCAA at Mindanao State University. Ito ay upang palakasin ang mga landas para sa mga atletang handa na sa Olympics. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, gumagawa na sila ng mga konkretong hakbang upang maisama sa Olympics ang mga kaganapan sa maraming sports sa kolehiyo. Inaasahang isasalang ng Triathlon Association of the Philippines si 33rd Southeast Asian Games double gold medalist Kira Ellis sa 20th Asian Games na gaganapin sa Japan sa susunod na taon. Bahagi ang 19 na taong gulang na si Ellis sa women's team relay ng Thailand SEA Games na kumuha ng gold medal kasama sina Kim Mangrubang at Raven Faith Alcoseba. Kasama rin si Ilyas nina Alcoseba, Fernando Jose Casares at Andrew Kim Remolino na nagtakbo ng gintong medalya sa mixed team relay sa SEA Games. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan. Iparagire ang oras natin alas 5:20 ng umaga.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng DWIZ. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kami po sa pamahalaang lungsod ng Alaminos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon, nananatili tayong matatag dahil sa ating pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway maging panahon ito ng pag-asa, kapayapaan at pagbibigayan sa bawat pamilya. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat at buong puso para sa mas maunlad, ligtas at masaganang Alaminos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan. Alas 5:26, alas 5:26 na po ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Toda Balita dito sa DWIC Dagupan. Ayan, December 24 na. Bispiras ng Pasko. At syempre, expected marami pa rin mga pupunta sa mga palengke at magpupunta sa mga grocery para sa kanilang holiday rush. Yung mga hindi pa kompleto yung kanilang mga ingredients para sa lulutuin nila mamaya. Ayan, alam po natin, magra-rush po yung mga yan. Unexpected, magkakaroon po ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa iba't ibang lugar. Pero ang matindi talaga dito sa bahagi ng Binmale, yung pagitan po ng Manat, bago yung tulay, at saka ang Bangsal. Yang stretch na yan, napakahaba ng traffic palagi. Sana pagdating o pagkatapos ng bagong taon ay masolusyonan yung matinding traffic po dyan. Wala pa namang alternative route papunta sa lungsod ng Dagupan. Para lang kung iikot napakalayo doon sa yung daan papuntang San Carlos City. Doon sa may Tandok tapos lalabas doon sa kabilang bahagi ng San Carlos City papunta ng Calasiao. Okay lang 'yon kung papunta kayo ng na mga Malasiki, Bayambang, okay lang 'yon. Pero kung diretsong Lingayen, Dagupan, and papunta kayong Manawag o kayong Mangaldan, San Fabian, nakaw, wala pong ibang rota, kundi yun talaga. Titiisin ang matinding daloy o matinding traffic. Pero ang palaging question, di pa rin ako nakapunta sa palengke, kumusta kaya ang presyo ng mga gulay at saka yung karne. Pero pag ganito masarap pa rin di ba, ang mga inihaw na isda, lalo na ng bangus. Masarap ang yellowfin, blue marlin, ayan, medyo pricey pero mas mahal naman kung bibili kayo ng per order lang sa restaurant o kaya sa karinderya. Why not bumili ng buo? Kung may ref naman, di i-ref na lang. Dito sa lungsod ng Dagupan, mga kaibigan, kahapon inilunsad, although maaga naman yung mga paalala ng national government, ng Department of Health, ng National NDRRMC, at mga local government units, provincial government. Ito yung paalala na iwasan na yung mga firecrackers sa pagsalubong sa bagong taon. Kahit na yung mga legal, may mga illegal na sizes kasi ito yung mga napakalakas at malalaki. Ay sabi nga, kahit kung po pwede, iwasan na rin kahit yung mga ay tinuturing na legal ng gobyerno. Pero kahapon dito sa lungsod ng Dagupan, nakita ko yung schedule. Maraming salamat kay
sa kaibigan nating officer mula sa Dagupan City Police Office. Si Sir Eric Gonzales, ang kanilang Public Information Officer ng Dagupan City Police Office. Tama po yung naririnig nyo. Police Office na po yan. Yung sa PNP Dagupan, hindi na lang po siya police station. At dahil police office, meron po siyang 6 na police stations. Yung dating mga police community precinct, yan po ay mga police station na at saka may minimum na 15 na police na naka-assign po sa nasabing mga police stations. At ang tawag sa mga head ng bawat police station dito sa lungsod ng Dagupan ay station commander. Yung pinaka-hepe naman ng Dagupan City Police Office ay City Police Director. So ayon kay Sir Eric Gonzales, Lieutenant Colonel Eric Gonzales, merong at sabi rin ng ating police director na nakapanayam natin kahapon dyan sa May Plaza. Umabot na sa mahigit 400 ang pulis na naka-assign dito sa lungsod ng Dagupan. Mula sa nung police station nasa 150 lamang yung strength o bilang ng police personnel sa Dagupan Police Station. Pero mula nung ito ay naging police office, dinagdagan ang mga pulis na na-assign dito sa Dagupan at sa ngayon nga ay nasa mahigit 400 na. Yan po ang sabi po ni Police Colonel Orly Pagaduan, ang officer in charge, City Director ng Dagupan City Police Office. So sa ginanap na programa kahapon dyan sa plaza, ito naman ay inorganisa ng City Health Office sa pangunguna ni Dr. De Venecia. Ayan, ang pangalan nito ay Iwas Paputok 2025, Ligtas na Dagupan. Ligtas Dagupan. Ayan, hinahanap ko yung program. Ibinigay niya kahapon, ay nung isang araw sa akin to eh. Kaya nakita ko, ayan, takbo. Pumunta ako dun sa City Plaza para tingnan naman at i-cover yung nasabing event. Ayan, si Sir Roderick Gonzales. Nickname niya Eric. So, Iwas Paputok 2025 Ligtas Christmas. Ang theme ay ano yung theme? Ayan. Wala yung theme. Asan na yon? So, nagkaroon muna ng motorcade. Kasama po sa motorcade, syempre yung mga fire trucks ng Bureau of Fire Protection, PNP, mula sa CDR, RMC, mula sa City Health Office, kasama ang mga service ng barangay service ng iba't ibang barangay. Siyempre sa pangunguna po yan ni Councilor Caplino Fernandez, ang presidente ng Liga ng mga Barangay, at ang SKC Councilor Benavides. At siyempre mula sa City Government. Nagbigay ng lecture o paalala ang Bureau of Fire Protection tungkol sa fire prevention. Nagbigay din ng lecture tungkol sa first aid to firecracker-related injuries and healthy handaan. Si Mr. Kelvin Carl Ramos, siya ay registered nurse at DRRMH Program Coordinator at syempre mula naman sa Philippine National Police. Pagkatapos po na nagkaroon ng ceremonial blowing of Torotot, ang sabi po ni Mayor Belen Fernandez na magbibigay sila ng nasa 4,000 na mga turotot. Medyo malalaki yon, mahahaba at saka malakas. Malakas ang tunog nito. Papamahagi po nila yon sa iba't ibang barangay, sa 31 barangay. So, i-divide nila yung nasabing bilang 4,000 na mga turotot.
At ang kampanya nga, iwasan na yung paputok, gumamit na lang ng turotot. Although taon-taon yan naman po yung campaign ng Department of Health, ng PNP at ng national government, pero kailangan ipaalala palagi ng mga national o ng mga local government na iwasan na yung mga firecrackers, gumamit na lang ng mga alternative, kasama na dito yung turotot. At saka ito yung utos kahapon ni Mayor Belen Fernandez sa PNP, magtalaga ng 100 hanggang 150 na mga pulis. Ito po yung patrol policemen o roving sa mga barangay. At yung sinabi niya, sa mga malalaking barangay, magtalaga ng 6 na roving policemen o patrol policemen. Sa medium size ay 6. Saan na yung bilang ko? In short, sa kada barangay, depende sa sizes, ay magtatalaga ng mga roving policemen. Plus, syempre, nakatutok dyan yung 6 na police stations. Sabi ko nga kanina, napakarami pong police ngayon sa Dagupan City because of that creation into a police office ang Dagupan PNP at lahat ng PCP ay naging police station na. Even sa mga island barangays, meron pong maraming mga pulis na nakatalaga. At kailangan ang mga policemen na to sa Dagupan maging alerto sila, hindi yung kung saan-saan lang nakatayo dahil nga kapansin-pansin yung dami ng bilang nila. Huwag ko kayong patakot, mga kaibigan ho natin yung mga pulis. At gaya ng sabi ko kanina, dahil nga po naging police office yan, kaya nag-increase yung bilang ng mga policemen na nasa Dagupan. Actually, ang target ay yung 900. Ito talaga yung bilang ng police para sa police office. Kaya lang, unti-unti yung pag-increase dahil nga hindi naman pwedeng minsanan na mahumugot ng police sa iba't ibang police provincial offices o regional office. Sabi nga din ng ating regional director dito sa Police Regional Office 1, Brigadier General Dindo, kailangan unti-unti na dagdagan yung police personnel na itatalaga o nakatalaga dito sa Dagupan City. Gusto ko lang ibahagi yung mga yung mga utos kahapon ni Mayor Belen Fernandez, which is welcome dahil kailangan po yan. Zero casualty ang target for 2025. Kaya naman palalakasin nila yung patrolling ng pulis sa mga kada barangay at inatasan ang mga barangay officials at mga tanod. Sabi po niya kahapon, mga barangay officials, responsibilidad nila ang kanilang mga barangay at dapat maging alerto sila para hindi na maulit yung nangyari sa barangay Tubong na bigla na lang may natuklasan na meron palang illegal factory ng paputok pagkatapos na may sumabog doon at na injured ang ilang mga tao. Plus, anumang klase pa ang utos po, kapag may nakita o nai-report na nagpaputok ng illegal size ng firecracker, huliin kaagad at ito ay sasampahan ng kaso. Paalala rin sa inyo mga kababayan po natin. At yung boga na kadalasan ito ang gamit ng mga bata at yan po ay ginagawa nila, marunong silang gumawa. PVC o kaya mga lata ang pinagdudugtong-dugtong, kaya nilang. Kahapon, meron ako mga nakita dyan sa ilang bahagi ng Dagupan. Mga bata, hawak-hawak mga boga. Ang utos din ay i-confiscate yung mga boga na yan. At yun nga, dapat maging alert ang mga barangay tanod, ang mga barangay officials na itong mga paputok na ito o pagpapatunog ay dapat wala. Walang nakikita, walang naririnig sa kanilang mga barangay. Utos kasama rin mga BHW, mga magulang, huwag pabayaan yung mga anak na pag-alagala o kaya nagpapaputok. At yung mga nagtitinda ng mga paputok, legal man, ay huwag magbenta sa mga bata. So target nga is zero casualty. Zero casualty na po pwede naman. Basta ang mga mamamayan, ang mga residente ng Dagupan, mga residente ng Pangasinan ay iwasan yung mga hindi dapat gawin. Huwag magpaputok ng mga illegal sizes. Better, yung pampaingay na lang yung gamitin. So kahapon sa pag-distribute nila ng mga turotot dyan sa ginanap na programa sa plaza, andun din ang
representatives mula sa ang mga hepe ng Bureau of Fire Protection, Dagupan City Police Office, mula sa CDRRMC, at mula sa mga barangay, mga BHWs, yung mga participants, yung audience kahapon. At meron ding mula sa Panda Volunteer Group, Firefighting Volunteer Group, andun din kahapon. Sabi nga, sabay-sabay, sama-sama ang lahat. Sabay-sabay kahapon na nagpatunog ng turotot. Pag sabay-sabay, para siyang, alam nyo yung truck na sabay-sabay na bumusina. Tapos pag tagal-tagal, parang bubuyog na sabay-sabay na nag-iingay. Yun po yung sound kahapon. Na okay naman na yun, di ba? Actually, ako nga meron pa yung maliit na turotot na binili ko nung nasa elementary pa yung anak ko. So, pwede pa yung ngayon. Pero mas safe yung mga bagong mga turotot ngayon, yung mga laroang turotot. Dahil yung pito nito ay nakatago. Unlike before na yung mapito nito ay nakalabas na pwedeng malunok ng bata o even ng adult. So yan lang po, iwas paputok 2025, patunog na lang ng turotot, yung mga nagmamay-ari ng mga motor na sinasadyang palitan yung mga muffler para mas maingay, hindi po pwede po yan sa pagsalubong ng bagong taon. Kahit kayo pwedeng huliin dahil bawal naman talaga na iniiba nyo yung parts ng motor. Kasama po yan sa sisitahin ng mga taga-barangay ng PNP. Kasama na ang Public Order and Safety Office. Ayan, pabantayang maigi ang Dagupan. Sana ay maabot po o makuha itong goal na zero casualty dito sa lungsod ng Dagupan. Plus kasama na dyan yung zero drowning dahil napakahaba ng bakasyon. So expected marami po ang dumating na dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dumating na dito sa Dagupan at naka-schedule kung kailan sila pupunta sa beaches, sa Tondaligan. Mahaba-haba yung babantayan dito sa Dagupan. From Tondaligan hanggang Binloc. Ayan, dahil meron pong Baywalk na diretso po yung kalsada na yan hanggang Binloc from Tondaligan. Yan naman po ay legacy project ni former Congressman Christopher De Venecia. So, the whole area stretch na yan, pwedeng mag-swimming. Hindi ho kayo mababantayan pero maging responsable lalo na yung mga magulang. Ang sabi nga mas maigi na pumunta kayo sa mga pasyalan na yan na masaya at uuwing masaya. So ibig sabihin walang nalunod, walang nawawalang bata o kaya nawawalang magulang hinahanap ng anak. Plus yung sa Pugaro, ayan, magdi-detail din yan. Pero ang alam natin yung kasi yung police station na ang area of responsibility niya ay yung Pugaro, Salapingaw, Lumboy, Karaal at saka Kalmay, merong dedicated na policemen na andyan naka-steady sa Pugaro. Pero yun nga, shared responsibility po yan, tulong-tulong para maiwasan ang disgrasya at masaya lahat na salubungin ang bagong taon, ang 2026. May designated area, selling area ng mga firecrackers dito sa lungsod ng Dagupan, nakasanayan na inilalagay ng lokal na pamahalaan dyan sa may NBI area, yung selling area ng mga paputok. Pero ang recommendation daw ng ating city director ay dalhin sa open area. So malamang ililipat po yung selling area ng mga paputok. Pero kahit saan naman sila ilagay, di ba? Pinupuntahan naman ng mga suki nila na ito yung mga bumibili talaga ng mga firecrackers na kanilang pinapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. And lastly, congratulations muli sa mga atletang Dagupeño na nanalo sa katatapos lang na SEA Games at sa nung nakaraan ay sa palarong pambansa. So kahapon, ayan, nag-courtesy call sila kay Mayor Fernandez kasama yung aking pamangkin. Congratulations. Nagsama-sama yung mga Dagupeño na mga atleta na naglaro at nakapag-uwi ng medalya mula sa SEA Games na ginanap sa Thailand. So bronze medal sa athletics, women's 1,500 meters si Susan M. Ramadan na nagtapos ng junior high school sa Bunuan Bukid National High School. Maraming medalya na ang naiuwi niya sa mga international competitions.
Gold medal, Wushu Women's, Tahikwan and Taihinijan. Ayan, si Agatha Wong. Bronze medal, isa lang yung nakalagay dito pero dalawa yung kanyang bronze medals na nakuha. Karate men 67 kilograms individual po yan plus nakakuha yung kanilang team ng bronze medal. Yan si John Matthew Manantan, sa karate naman po siya. Dalawa yung kanyang bronze medal bagamat isa lang yung nakalagay dito sa listahan. And ito naman sa silver medal, Asian Taekwondo Federation. Qualifier siya sa Asian Youth Games, si Princess Sarah Grace Pascual. Kasama rin sa nag-courtesy call at nabigyan ng cash incentives itong sa mga achievers sa Batang Pinoy. Sina Mark Tyron Reyes na nakakuha ng 3 bronze sa vault, pommel horse, parallel bars at top 5 sa individual all-around. Sa gymnastics, ito si Mark Tyron Reyes. Si Siam Aurelio na nakakuha naman sa silver bantamweight sa Taekwondo, Kyorogi Cadet Division. At yung isa pa si Jandy Viari, Taekwondo bronze featherweight sa Kyorogi Cadet Division. Ayan, congratulations. Ang gandang tignan na sa isang frame, magkakasama itong 3 medalist mula sa katatapos na SEA Games. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:46 na po ng umaga. Paalala muna mula sa ating himpilan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan liknaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan liknaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayerizon. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Your life.
insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan so panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansake. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likod ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. 8 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga. Gusto ko lang, ulitin ko lang yung holiday schedule ng Central Pangasinan Electric Cooperative. So bukas ngayong araw lahat ng kanilang mga collection offices. Ngayon po ay December 24. Bukas sarado. Open sa 26, yan po ay Friday. Sa 29, Lunes and 30. Lunes and Martes. Sa palagay ko, yung open na yan, yung kanilang mga opisina, plus syempre collection offices 26 and 29, Friday and Monday. Sa 30 naman, ang bukas ay yung mga collection offices, plus syempre 31 and January 1, sarado po ang kanilang opisina and back to normal operation pagdating naman ng January 2. At meron pa, gusto kong tamang-tama ito, nahagip ng aking mata sa Facebook page ng Dagupan City Police Office dahil alam po natin marami yung nakapag-order ng nakaraan sa mga online, sa Temo, sa Shein at iba pa. Ito po yung paalala ng Dagupan PNP sa mga package safety. Ang sabi po dito, if you're expecting deliveries, track your packages and if possible, have them delivered to a secure location or arrange for someone to be home. Ang bilis dumating ng mga packages, pero kung wala naman kayong in-order at may delivery, huwag niyong tanggapin. O kaya kung tanggapin nyo, hindi nyo maalala kung nakapag-order kayo o hindi online, itanggapin nyo sa safe na lugar, tapos kung pwede, dun nyo na rin buksan. Sa panghuling bahagi ng ating Todo Balita na kasama niyo pa rin ang inyong lingkod Liway Manantan. Iparagire pagbati ng good morning kay Mama Ta and Tropa, ganun din kay DC Vian. Meron akong nakahandang voice clip kay Governor Gico. Gusto ko iparinig muli yung tinig niya sa inyo. Pero binabati ko muna ng good morning kay Joceleda Mateo, kay John Winks, kay Ernesto Mosada Jr., Tristan White Gulay, sa mga security boys at yung mga sa maintenance dyan sa Dagupan City National High School. Magandang umaga and congratulations. Dahil naging tradisyon na rin nila, sila ay nag-aambag-ambag at nagsusulisit din sa mga gustong tumulong sa kanila. Sila ay nagsasagawa ng sarili nilang distribution ng pagkain. Ayan, kay Joey Sanchez, good morning. Shout out
sa lahat ng boys diyan sa may Dagupan City National High School. So ang inihanda nila, hindi ko nakasabay kasi nung late ko na nabasa yung kanyang message kahapon. Pero ano yung inihanda nyo? Ayan, meron silang gift giving din, pagkain yung kanilang ipinamigay. But anyway mga kaibigan, ito po yung bahagi po ng interview kamakailan kay Governor Gico. Pakinggan po ninyo. Ayaw niya. So stop. Pero ano naman? Oo, umilaw siya. Try ulit natin. Eto, ano kaya? Yun. For me, resiliency is not enough, no? We should do something as a government. So marami tayong programa, no? Pakalusugan, programa sa edukasyon, programa sa turismo, which we hope that could generate more jobs for the province. At saka marami pa. Kaya po, Gob, speaking of program po, ano po yung paghahanda sa Of course, yung sabi ko, healthcare is a priority. That's yun yung pinaka-common sa ating lahat eh. Palagi ko kasi sinasabi pag pupunta ako sa mga events, sa mga barangay, sa munisipyo, and city events, sabi ko, whether tulad ko, I'm a governor, whether you're a governor or you are a mayor or you are a teacher or you are a person, ang common sa ating lahat ay kalusugan. No, pagdating sa kalusugan, pantay-pantay tayo eh. Walang sino mas maraming yaman diyan, sinong mas may kapangyarihan. No, sa pagdating sa pangatawan natin, we're all the same. Pag nagkasakit ka, hindi walang pinipili 'yon. So we have to address that. Kaya po yung pagdadagdag po ng ospital, doktor, mga health workers natin, facilities and medical services so that we can bring forth yung zero balance billing, no, for the basic accommodation for our provincial hospitals ay matupad po natin. Sir, yun nga po nag-award na ng incentive sa mga LGU sa Giconsulta. So paano pong strategy naman po for 2026? Well, there will be more incentives for them because yung in-award po namin is the share of the province. But as we committed, whether it's the work or the effort of the province or the effort of the LGU, no, yung fair share nila is ibibigay po natin. So yun yung una. As we receive the funds, binibigay po namin. At may marami pang susunod actually. So next year, bababa ulit tayo in cooperation with the LGUs, the RHUs, of course, to cover as many Pangasinenses as possible. That is konsulta eh. Now they call it yakap. No. Sir, kailan po yung target na opening? We're targeting mga 2026 of, January 2026. Agad-agad. Oo. Kasi ang target po natin is 2 million of our population. Sir, yung opening po ng Umingan Super Community Hospital? We're in the finishing stages already, tapos fit out na ng mga equipment. So we're hoping to open that by first quarter of 2026. Okay, bahagi lang po yan mga kaibigan ng ating panayam. So, healthcare, isa po sa main priorities ng ating provincial government dahil sabi nga po ng ating gobernador, napaka-importante po itong kalusugan ng bawat Pangasinense. Ilang tulog na lang, bisperas na ng Pasko. Ngayon po ay December 24. Holiday na po at saka wala ding pasok bukas. Para sa iba wala na ring pasok ng 26 pero sa government offices may pasok sila ng December 26. Pero yan na po yung umpisa ng very long vacation, 27 Sabado hanggang January 3. Wala na pong pasok. Di ba? Ang haba-haba. Parang isipin mo, ano kayong gagawin ko sa araw na yun? Walang coverage sa mga government offices dahil wala silang opisina. Relax na lang.
Good morning kay Mama Taen Tropa at kay DC Vian. Ayan, si DC Vian, meron akong message po sa inyo mamaya. Kay Madam Roske, magandang umaga sa lahat po ng suki ng DWIC. Maganda at saka ng Todo Balita. Good morning po sa inyo. Kay Kuya Benji Tan, good morning. At kay Ate Mel at kay Khalil. At sa inyong mga gwapong anak, good morning. Kay Sir Napoleon ko. Pagbati rin po sa mga empleyado ng LTO Dagupan, headed kay Sir Romel Dawaton, magandang umaga po. Gaya ng sabi po natin kanina, napakarami pong mga pulis ngayon dito sa Dagupan City at maraming mga new faces, mga bata. Welcome dito sa lungsod ng Dagupan. At uli, bago ako magpaalam, yung paalala po sa inyo, yung utos po ni Mayor Belen Fernandez sa Kapulisan, magtalaga ng 100 to 150 na pulis all over sa 31 barangays dito sa Dagupan at sila po ay magpapatrol. Ganon din ang utos sa mga barangay officials na maging alerto at sa mga barangay tanod. So yung mag-attempt na bumili o kaya magbenta ng mga illegal sizes ng illegal na droga, ng firecrackers at magpaputok ng firecrackers, magmaraming isip po kayo dahil pag kayo ay nahuli, ay nako, sakit ng ulo. Dapat happy lang itong bagong taon. At tinututukan din, speaking about illegal na drugs, dahil pag ganitong mga holiday season, maraming tao ay buhay na buhay at naka-alerto yung mga kriminal. Kaya kasama po kayo sa babantayan. Ako po ay magpapaalam na sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Richard Olanday. Ang tabayanan po si Kaaron Orly Navarro sa Orly in the Morning. Susunod na po yan. Nakasama niyo po sa Todo Balita. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng